Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito ulit tayo sa ating podcast, Life with Dante M. Pati yung buhay ng mga celebrity mga kababayan, naapektuhan na ng korupsyon. Ayan o, sabi ni Marvin Agustin, lunod na lunod anya tayo. Marvin Agustin laments Filipinos suffering from corruption. You see? Lunod na talaga po tayo. Kaya mabuti na lang ang naupo pong presidente, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, may lakas ng loob na expose ang ganitong uri ng korupsyon na matagal na po na nangyayari sa DPWH. Di ba? Weak leader yan po, yung ating Pangulo. Pero ang binabangga niya rito, matitinding mga personalities. Kasi nasa likod nito na mga kurakot sa DPWH, nasa likod nitong mga kontraktor, pati mga engineer sa DPWH, mga politiko po. Diba? Kaya sabi nga natin doon sa previous video natin, itong protest rally, ang sinisisi yung ating Pangulo, maling-mali mga kababayan, misdirected yung kanilang galit. Ang dapat na gawin nila, i-appreciate nila yung efforts ng ating Pangulong Bongbong Marcos na siya mismo yung nangunguna sa pag-imbestiga, sa inspeksyon sa mga job standard and ghost projects ng DPWH. Yun ang dapat na response. Mali po may nanggugulo na po itong mga militant organizations. Kung hindi po sa naging suna at naging presko ng ating Pangulo at paglunsad ng kanyang sumbong sa Pangulo, hindi po mabubulgar ang ganito katinding korupsyon sa gobyerno, lalo na po sa public works in highways. Di ba po, mga kababayan? Ako ang tingin ko kasi, ayaw nila na bumango. Kaya ginugulo nila yung issue, yung kwento. Bumango kasi bigla yung ating Pangulong Bongbong Marcos na pilit na sinisiraan ng mga Duterte. Dahil sa kanyang aksyon, mataas na mga kababayan yung ratings ng ating Pangulo. Kasi itong mga militant organization, mayroon din silang sinusulong na mga kandidato. At ang karamihan sa mga kandidato na gusto nilang isulong, mga dilawan. Yan ang katotohanan dyan. Allied sila sa dilawan. So, kailangan sabuyan nila ng putik ang ating Pangulo. Kaya ang sigaw nila, Marcos singilin. Tapos yung DPWH, pinagbabato nila ng putik tulad ng pagbabato ng putik sa bahay po ni Sara Diskaya. Mismo yung ating Pangulo ang nag-utos na linisin ang DPWH. O ngayon, balikan natin si Marvin Agustin kasi pati si Marvin Agustin at ilan pang mga celebrities na apektuhan na po, hindi na makapagpigil ng kanilang damdamin. Sumausaw na rin dito sa isyo. Ano ba? Yan sabi rito. Marvin Agustin grieved over the situation of the country amid the worsening corruption and noted that while many have been speaking up about it, some have only been doing so for attention. Tama po, tulad ng mga militant organization para magbida-bida na sila yung lumalaban sa korupsyon. Hindi po kayo, ngayon lang naman nga kayo nagsagawa ng ganyang protesta na naging violent na tuloy kasi parang gusto ninyong gayahin yung sa Indonesia. O diba? Huwag naman ganun. Hindi yan ma-appreciate ng ating mga mamamayang Pilipino. Ang guaranteed ng ating konstitusyon, yung freedom of expression and peaceful assembly. Hindi yung violent protest. Huwag ganon. Kasabi dito sa balita, the actor businessman chimed in on the public scrutiny over the allegedly anomalous flood control projects under the Department of Public Works and Highways. Lunod na lunod tayo ngayon, hindi lang dahil sa baha, kundi dahil sa matinding korupsyon. He said via his Threads page. At sa dami na nagsasalita ngayon, malinaw na malinaw sino ang speaking up with intention at sino ang speaking up for attention. Tama, mga kababayan. Yung iba nakikisakay man lang. Yung iba nagsasagin-sagin. Ano niya, Mr. Maravillas, yung nagsasagin-sagin. Nagkukunwari. Sagin-sagin man na laban sila sa korupsyon.
Pero ang intensyon ng iba mga kababayan, pagtakpan yung kanilang mga kaibigan. Kaya sabi ni Marvin Agustin, "Hi Pilipinas, mahal na mahal pa rin kita. Ang hirap-hirap lang talaga." Ang hirap kang mahalin, Pilipinas. Napakaraming mga kababayan natin, sablay kasi kung mag-isip at sablay yung mga ginagawa. Sabi dito sa report ng Inquirer, the public issue on the irregularities on the flood infrastructure projects has also given rise to criticism aimed at the lavish lifestyle of the children of politicians and contractors involved in the alleged anomalies. Prior to Agustin, several celebrities including Ann Curtis, Bianca Gonzalez, Judy Santa Maria, Sara Geronimo, Matteo Godicelli, and Alden Richards have also voiced their frustration on the corruption in the country. Hindi kasi matrace yung itong mga kababayan natin at saka ng mga opisyal na lumalaban sa korupsyon kung saan ba ang sentro ng korupsyon. Ikawan niya, Mr. Maravillas, saan ba ang sentro ng korupsyon? Ang korupsyon po, ang sentro, sabi sa Bible, hindi magkakamali, mula sa puso. The heart of man is the center of corruption. Yan ang sabi ni Propeta Jeremiah 17 verse 9. Yan King James Bible, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Yan sa New Living Translation, the human heart niya is the most deceitful of all things and desperately wicked. Who really knows how bad it is? Kaya yung pangdaraya ng tao, nagmula sa puso, the center of corruption. The heart of corruption is in the human heart. Deceitful siya, mandaraya talaga. Kaya yung mga pandaraya sa gobyerno, yan sa mga flood control, nagmula yan sa maitim na puso. Nakita ninyo, hanggat hindi pumuputi ang maitim na budhi, maitim na puso nito mga opisyal ng gobyerno, ang corruption po, hindi natin mawawala. Hindi natin malalabanan ang corruption. Produkto to ng moral decay. Nakita ninyo mga kurakot, morally bankrupt officials of the government. Yan ang rason ng korupsyon. Hindi man yan alam ng mga opisyal. Kaya kahit anong laban nila sa korupsyon, wala din nangyayari. It is because of the corrupted hearts. Kasi karamihan sa kanila, ganun din. Tama po mga kababayan. O ito ang latest na na konsekwensya ng korupsyon. Sana niya yan, Mr. Maravillas. Yan report ng DWIZ. Bagong gawang kalsada sa Nueva Vizcaya gumuho, bumabiyahing jeep na damay. Tingnan nahulog ang jeep matapos gumuho ang isang lane ng bagong gawang kalsada sa Benguet, Nueva Vizcaya Road sa Barangay Kirang, Aritao, Nueva Vizcaya matapos ang pag-ulan ngayong Biyernes, September 5. Samantala, agad namang dinala sa ospital ang driver ng jeep at ang sakay nito. Yan ang resulta ng korupsyon. Yan nahulog na jeep mga kababayan. Yan sa Nueva Vizcaya, Benguet, Nueva Vizcaya Road. Dahil yan mga kababayan sa korupsyon, because of the corrupted hearts. The center of corruption is in the heart of men. O ngayon, nag-react na rin si actress, politician na si Angelo De Leon sa mga nagrarally. Sabi niya, we should acknowledge niya and learn from what happened in Indonesia, not copy it. Huwag gagayahin. Reaksyon naman ng mga netizens po, di mo po masisisi ang taong bayan kasi di mo ramdam mga nararanasan nila kasi mayaman ka. Sinupalpal si Angelo. Tama naman yung sinasabi po ni Angelo. Matuto tayo, pero wag naman yung violente. Imagine, yung nangyayari po sa Indonesia. Binabato po ng, ang tawag mo doon, yung apoy, yung buti na may gas, na may sinding apoy. So nagkakasunog po sa paligid, baka madamay yung wala namang kasalanan. Dapat hindi ganun.
Ang guaranteed ng ating konstitusyon, peaceful assembly. Protest, peaceful assembly. That is guaranteed by the Constitution. Pwede kang mag-stage ng mga protest basta peaceful siya. Wala kang masasaktang ibang tao. Physical, violence is discouraged. Wag namang, mauwi po sa kaguluhan. Yung ating gobyerno mismo yung gumagawa ng aksyon para labanan ng korupsyon, linisin ang bureaucracy sa mga kurakot. Ito si dating Ifugao Representative Teddy Bagilat. Sabi niya, mga DDS binabaliktad istorya, nakalimutan na ba natin ang Farmally? Tapos yung 6.5 billion na shabu na nakalusot sa customs plus yung mga scam sa PhilHealth. Ito ang inihayag ni dating Congressman Teddy Bagilat sa kanyang post sa X, dating Twitter, tungkol sa mga diehard Duterte supporters na umano'y binabaliktad ang istorya sa investigasyon ng kasalukuyang administrasyon sa umano'y manumalyang flood control projects. Ipinaalala niya sa naturang post ang issue ng Farmally at sinabing 11 billion worth of anti-COVID supplies, buhay ang pinaglaruan. Bukod dito, yung 6.5 billion na shabu na nakalusot sa Bureau of Customs, walang sinibak, na promote pa nga, sabi ni Bagilat, pinupalpal yung mga DDS. O, di ba? Anyway, yun man lang po, mga kababayan, yung ating short video ngayon. Atid sa inyo nitong napakagandang product. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Yung gustong mag-try nito po, mag-consume, mag-message na lang po kayo sa amin. Dante Maravillas messenger ko po, Facebook account. Huwag na dito mag-inquire po sa YouTube kasi hirap pong mag-reply. Yung mga gustong magnegosyo po, magpa-orient kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. So laging tatandaan po natin mga kababayan, sa buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.